Pinakamalakas na hari. Credit to the author. 364 hanggang 70. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Biglang napapikit si Francis kaya nakaramdam ng matinding pressure si Topher. Ang kanyang mukha ay maingat at hindi naglakas loob na madaling kumilos. Sa bilis ng pag-atake, ang bloodline ng mata ni Francis ay madaling nalampasan ang kanya. Ang pagharap sa ganitong uri ng kalaban ay kapwa si Topher at ang lalaking may dilaw na mukha ay nagpasikip ng kanilang mga puso, hindi ng ahas na magpahinga. Francis, lahat tayo ay nagmula sa Northern Continent. Gusto mo ba talagang maging kaaway ng Heavenly Yuan clan? Ang dilaw na mukha ay nagbanta, ngunit ang kanyang maingat at hindi mapakali na ekspresyon ay naging dahilan upang ang kanyang mga salita ay hindi kumpiyansa. Ang Heavenly Yuan clan ay isa sa 10 great clans at isinantabi ang Mystic Ice Palace, sila ang pinakamalakas na puwersa na nalampasan maging ang 3 great countries. Gayunpaman, tila hindi narinig ni Francis ang kanyang sinabi at napapikit. Hindi niya sila nilingon. Francis, hindi ka pa rin isang tunay na napakahusay na kababalaghan, kaya huwag mong isipin na madali akong mabuli. Sa wakas ay hindi na napigilan ni Topher at pinakawalan ang kanyang Chi of True Spirit sa kanyang hangin. Ang mga hindi nakikitang bundok ay tila bumaba mula sa langit. Yuan Mountain Great Secret Palm. Isang nagniningning na Chi ng True Spirit ang kumikislap sa paligid ng 100 yarda na radius at ang palad ay parang metal na bundok na dumurog sa arena. Nang ilabas ang palad na iyon ay tila pinipiga ang nakapalibot na lupa. Bumagsak ang puso ni Francis habang pinipilit ang kanyang dugo at Chi ng True Spirit. Para siyang nakaharap sa hindi magagalaw na bundok at kahit anong gawin niya ay walang saysay. Weng! Isang ice throne at figure ang lumitaw sa likod ni Francis at sa pag-usbong ng palad, nag-interact ang dalawang kapangyarihan ng kidlat at yelo, na lumikha ng isang bulaklak. Ang bulaklak na gawa sa kidlat at yelo ay nakipagsagupaan sa Yuan Mountain Great Secret Palm at agad na sumabog. Boom! Isang bahagi ng kidlat at yelo ang biglang tumalbog pabalik kay Francis. Bahagyang nagulat ang huli. Sinuri ng kanyang God Spiritual ay ang mga insight ng Topher's Yuan Mountain Great Secret Technique at hindi inaasahan ang isang bahagi na babalikan. Sa kabutihang palad ay nakahanda siya at binalot siya ng 3 petals ng 3-flowered treasured lotus at nakaharang din ang Heavenly Luo Mystic Armor ng bahagyang porsyento ng pinsala. Walang nakakuha ng kalamangan sa sagupaan na iyon. Ang Yuan Mountain Great Secret Technique na ito ni Topher ay naglalaman ng mga elemento ng ginto at lupa. Ang mga nasa parehong antas ay hindi maaaring mag-ingat sa kanya at ang mga pag-atake ay sa halip ay babalikan. Napagtanto ni Francis. Maliban kung mayroon siyang walang katulad na kapangyarihan tulad ni Trevor at ganap na sugpuin siya, ito ay magiging isang mahirap na labanan. Sa totoo lang, ang pinakamahusay na paraan para makitungo kay Topher ay sa pamamagitan ng I-Bloodline o Water Moon God Peach Fan. Gayunpaman, wala si Francis para labanan si Topher. Angelica. Hindi nagpatuloy sa pag-atake si Francis at sa halip ay lumingon kay Angelica. Kuya Francis, pumunta ka dito para lang sa akin. Ngumiti si Angelica. Ang target ni Francis ay si Angelica. So magkakilala kayong dalawa. Ang dilaw na mukha na lalaki ay nagpakawalan ng hininga habang naiintindihan ni Topher. Bumalik sa Northern Star Stand, nakita ni Francis si Angelica ngunit hindi sila nag-usap at sa halip ay nakipag-ugnayan lamang sa pamamagitan ng mental energy. Ginawa rin niya ito kasama sina Wu Heng, Vanji at Balmond. Sa oras na iyon si Francis ay hawak ang bawat sandali sa oras upang mapabuti o kung hindi ang eksenang ito ay hindi mangyayari. Bahagyang na-curious si Angelica. Bakit biglang dumating si Francis para hanapin siya? Napagtanto niya na ang buhok at kaliwang mata ni Francis ay naging asul at mas malamig kaysa sa kabataan sa kanyang mga alaala. May isang bagay na kailangan kong gawin sa tatlo. Napatingin si Francis kay Topher at sa lalaking dilaw na mukha. Pagtutulungan ng magkakasama. Hindi mapigilan ni Topher na magulat. Hindi niya lubos na kilala si Francis at minsan o 2 beses lang niya itong nakita. Ang tanging tao na gumawa ay si Angelica at maging siya ay curious sa mungkahi ni Francis.
Sa teorya kung kaya ni Francis ang kanyang sarili laban sa isang napakalaking kababalaghan, hindi siya dapat matakot sa anumang bagay sa Sacred True Dragon Gathering. Hindi nagsalita si Francis at tiningnan ang tatlo sa mata. Sure. Sa sumunod na sandali ay pumasok ang apat sa isang eleganteng silid at si Topher, Angelica at ang lalaking dilaw na mukha ay naupo sa isang upuan bawat isa. Nasa harap nila si Francis. Ito ang paraan ng kanilang pakikipag-usap. Natigilan si Topher at ang kumpanya. Hindi nila akalain na ang kakayahan ni Francis sa enerhiya sa pag-iisip ay umabot sa antas na ito. Ito ay isang simpleng ilusyon ng enerhiya ng kaisipan. Bahagyang ngumiti si Francis. Natapakan niya ang sinaunang daw ng kaluluwa at hinawakan ang hindi kumpletong pahina ng Dark Eye kaya nagkaroon ng mas malalim na pag-unawa sa mental energy. Ang eksenang ito ay base lang sa mental energy at napaka-rough. Maaaring napakadaling matukoy kung ito ay totoo o peke. Walang sino man sa labas ang nakakakita sa nangyari at pumasok sa loob. Kasabay nito, ang siyam na sovereigns ay tumingin kay Francis at maaaring hulaan ang isa o dalawa tungkol sa kanilang estado. Ang Dragon Blessing na ito ni Francis ay tungkol sa antas ng 5 napakahusay na prodigy. Ang mga sovereign ay nagbigay ng malaking kahalagahan dito dahil ang mga ranking ng Sacred True Dragon Gathering ay tinutukoy ng dami ng Dragon Blessing. Sa mga tuntunin ng purong Dragon Blessing, siya ay talagang nasa napakalaki na antas ng kababalaghan. Ang kanyang kahinaan lamang ay medyo malayo pa rin siya sa napakalaking lakas ng pakikipaglaban ng napakaraming prodigy. Nagtapos ang higanteng tansong balat at tumango ang iba pang mga soberano. Ang dahilan kung bakit hindi natalo si Francis kay Goddess Wendy ay dahil perpektong nakontre ng una ang huli. Kung ito ay isa pang napakahusay na kababalaghan sa kanyang lugar, malamang na natalo si Francis. Hehe, ang pagkakaroon ng Dragon Blessing ng isang napakalaking kababalaghan ngunit hindi ang lakas ng isa. Hahayaan ba siya ng iba pang napakahusay na kababalaghan? Ngumiti ang babaeng green mo na sovereign. Hanggang ngayon, ang Dragon Blessing ni Francis ay ang pinakamaliit sa 6 at malapit lang kay Goddess Wendy. Gayunpaman, ang kanyang rate ng paglago ay masyadong mabilis at maaaring malampasan pa ang isang napakaraming henyo, kung hindi ang karamihan. Gayunpaman, dahil nasa ganitong sitwasyon, paanong hindi ito malalaman ni Francis? Sa loob ng Mental Illusion Room. Matagal na nag-usap sina Francis at Topher ngunit sa pisikal na mundo ay isang hininga lang ang lumipas. Francis, sobra-sobra ang hinihiling mo. Gusto mong protektahan ka naming 3 disipulo ng Heavenly Yuan Clan. Sinabi ni Topher na hindi nasisiyahan. Nasabi ko na kung ano ang ibibigay ko sa iyo at makakatulong na doblehin ang halaga ng iyong Dragon Blessing. Dagdag pa rito, magbibigay din ako ng ilang Mystic Flower Saint Liquid para tulungan si Angelica na makalusot. Kung tama ako, ang Angelica cultivation ay umabot na malapit sa peak true human rank ngunit may purong chi ng true spirit at natugunan ang mga kinakailangan upang makalusot sa true mystic rank. Ito ay isang panalong sitwasyon. Muling sinabi ni Francis ang deal. Ang kanyang deal ay medyo maganda ngunit si Topher ay nakikipagtawaran para sa higit pa. Kumikislap ang mga mata ni Topher. Francis, masasabi ko mula sa palitan noon na mayroon pa ring kaunting pagkakaiba sa pagitan mo at ng isang tunay na napakaraming kababalaghan. Hehe, sa napakaraming pagpapala ng dragon at na-offend si Goddess Wendy, kapag nagsama ang dalawang napakahusay na alipin, maaari kanilang pilitin na mawala ng pag-asa. Nang humingi si Francis ng proteksyon, paanong hindi nakikita ni Topher ang sitwasyon? Medyo malayo pa rin si Francis sa isang napakalaking kababalaghan ngunit kapag naabot na niya ang true mystic rank, maiikli nito ang pagitan nila. Ito ang kahinaan ni Francis. Ginamit niya ang God Spiritual ay para kontrolin ang sitwasyon at sinadya niyang iwasan ang 5 napakaraming kababalaghan ngunit ngayon ang kanyang Dragon Blessing ay halos kapantay ng mga ito at iyon ang nagtulala sa sitwasyon. Francis, sa sandaling maabot mo ang true mystic rank ikaw ay magiging ika-6 na napakalaki na kababalaghan. Paano namin malalaman kung magpasya kang atakihin kami noon? Nag-iingat pa rin ang lalaking dilaw ang mukha. Naniniwala ako kay Brother Francis. Nagtiwala si Angelica kay Francis at handang magtulungan. Sa makatuwid, hindi talaga maaaring hindi magkasundo si Topher at ang kumpanya.
Kung magtagumpay ako, susubukan kong tulungan ang Heavenly Yuan Clan na makalabas at maaari pang ang pumirma ng isang kontrata sa dugo. Nangako si Francis. Nang marinig ito ay naantig ang dilaw na mukha ng lalaki at si Topher. Hindi namin kailangan ang blood contract. Naniniwala ako sa iyo ni Angelica. Tumango si Topher at nagkasundo ang dalawang panig. Paprotektahan ni Topher at ng kumpanya si Francis habang ang huli ay tataas ang kanilang dragon blessing ng isang beses pa at magbibigay ng ilang Mystic Flower Saint Liquid kay Angelica upang makatulong na mapataas ang kabuoang lakas ng Heavenly Yuan Clan. Kung magtagumpay si Francis, tutulungan niya ang Heavenly Yuan Clan. Bagamat tila hindi ito katumbas ng halaga para kay Francis, ito ay sa katotohanang panalo. Pagkatapos ng lahat, si Francis ay isang hakbang na lang mula sa nangungunang tatlo sa Sacred True Dragon Gathering o kahit na una. Susunod. Si Francis, Topher at ang kumpanya ay nagsimulang magnakaw ng True Dragon Token. Dahil sa espiritual na mata ng Diyos, makakahanap si Francis ng target ngunit dahil masyadong malaki ang kanyang basbas ng dragon, makikita siya ng iba mula sa malayo at tatakbo, kung kaya't ginawa ni Francis na tambangan sila ni Topher at ng kumpanya sa tulong ng maliit na pas ang magnanakaw. Sa loob ng kalahating araw, nagtagumpay ang apat na tambangan ng 5 hanggang 6 na henyo kabilang si Kaden ng unang baitang. Topher, Angelica at ang Dragon Blessing ng Yellow Face na lalaki ay nadobol lahat at sa ilalim ng may layuning tulong ni Francis, ang Dragon Blessing ni Angelica ay malapit kay Topher. Panahon na para maghanap ng tahimik na lugar at tulungan mo ako. Tumango si Francis. Matagal na niyang nahanap ang lugar at ang daan ay napakatago, mahirap hanapin ng iba. Muli na namang pinagmasdan ng God Spiritual Eye ni Francis ang lugar at binigyang pansin ang sitwasyon ng 5 prodigy. Sa direksyong hilagang kanluran. Nagsama sina Linda at Dexter at nilabanan si Trevor. Ginawa nilang madilim ang langit at ang mga bundok sa loob ng ilang milya upang mabasag. Nagtago at nanood si Goddess Wendy sa labanan nina Trevor, Linda at Dexter. Para naman kay Shane, pinapatay ng magkapatid na lalaki ang lahat ng nasa malapit. Ito ang perpektong sandali. Binuksan ni Francis ang kanyang God Spiritual Eye at pinangunahan si Topher and Co. Sa isang ilog ng timog silangan na sulok at nagsimulang bumaba. Malapit na. Nakarating si Francis sa isang kuwebang gawa ng tao sa kailaliman ng ilog. Bagaman mahirap hanapin ang lugar na ito, ang iyong Dragon Blessing ay sobra pa rin. Kapag may nakalapit, mararamdaman pa rin nila ito. Nagsalubong ang mga kilay ni Topher. Hehe, salamat Brother Topher. Matamis ang ngiti ni Francis habang nakapikit at tila hindi na pinapansin ang labas ng mundo. 365. Sa loob ng kuweba. Naka-cross-legged si Francis kasama si Angelica sa tabi niya. Si Topher at ang lalaking may dilaw na mukha ang may pananagutan sa pagprotekta sa kanila at pag-inspeksyon sa sitwasyon sa paligid. Meow-meow. Lumitaw ang maliit na pas ang magnanakaw na may hawak na letigo na Mystic Snake Blood at tumayo sa tabi ng may-ari nito na naging pinakamalapit na bantay. Ang dahilan kung bakit mapagkakatiwalaan ni Francis si Topher ay dahil kay Angelica. Siyempre, hindi ibibigay ni Francis ang lahat ng kanyang mga alalahanin sa kaligtasan sa iba. Ang dahilan kung bakit niya hinayaang protektahan siya ni Topher ay dahil mayroon pa siyang maaasahan. Nalampasan ko na ang pinakamahirap na bahagi ng paglusob sa True Mystic Rank, ang ugat ng batas. Ngayon ay kailangan ko na lang paikliin at pinuhin ang pinagmumulan ng True Spirit ng Water Moon Pirate. Bagamat nakapikit si Francis, palagi siyang nag-iiwan ng kaunting focus sa labas ng mundo. Isa pa, nasa kanya pa rin ang maliit na pas ang magnanakaw na nagbabantay sa kanya. Si Angelica ay maaaring ituring na isang kaibigan na lumaki kasama niya. Kung nagsimulang makipaglaban sina Francis at Topher kay Angelica ay mas malamang na protektahan ang una. Ang pinakamasamang resulta ay ang pagkabigo ni Francis na makalusot ngunit walang mga panganib. Sa makatuwid, ang deal na ito ay sulit na subukan. Angelica, narito ang Mystic Flower Saint Liquid. Iniabot ni Francis ang isang maliit na bote kay Angelica. Ang Mystic Flower Saint Liquid ay ginawa mula sa 100 Flower Saint Liquid at 3 iba pang mga Saint Liquid na bumubuo ng pinakamataas na likido.
Nakatulong ito sa mga nasa True Spirit Realm na maunawaan ang ugat ng batas at pinataas ang pagkakataong maabot ang True Mystic rank ng 30%. Mukhang masama ang presyo ni Francis para sa deal, ngunit ang Mystic Flower Saint Liquid ay mapupunta sa mga kamay ni Angelica sa huli, kaya hindi ito pinansin ni Francis. Dagdag pa rito, ang pangunahing gamit ng Mystic Flower Saint Liquid ay upang palakihin ang mga senses ng enerhiya ng pag-iisip, kaya hindi gaanong nakakatulong kay Francis na nakabuo na ng ugat ng batas. Ang lalaking dilaw na mukha at si Topher ay parehong nasa True Mystic rank at halatang hindi rin ito kailangan. Ang Mystic Flower Saint Liquid ay ibinigay kay Angelica bilang bahagi ng deal, ngunit walang duda ang pinakamagandang resulta. Brother Francis, nagkataon na mayroon akong Lightning Mystic Stone mula sa pagpasok sa mana ng clan noong nakaraang pagkakataon. Ibinigay ni Angelica ang isang natural na purple na bato ng kidlat kay Francis. Ang hitsura ng batong ito ay agad na naging sanhi ng paggalaw ng Heaven Earth Yuan Chi, at ang Chi of True Spirit ni Francis ay nanginginig sa pananabik. Ito ang Lightning Mystic na bato. Ang mga kinakailangan ng batong ito ay dumaan sa hindi mabilang na paghuhugas ng langit at lupang kidlat hanggang sa naglalaman ito ng lalim ng kidlat. Tuwang-tuwa si Francis nang matanggap niya ang batong ito. Sa mga tuntunin ng halaga, ang Lightning Mystic Stone ni Francis ay hindi mas mababa kaysa sa Mystic Flower Saint Liquid. Ang eksenang ito ay malinaw na nahulog sa mga mata ni Topher. Ang pakikipag-ugnayan sa pagitan nina Francis at Angelica ay nagparamdam sa kanya na komplikado. Kahit sa mundo ng mga angkan, ang magkapatid na Marshall ay kalkulahin ang isa't isa at papatayin pa sila kung may sapat na tubo. Sanay na si Topher dito at malungkot, malamig. Sa kabilang banda, sina Francis at Angelica ay walang anumang mga trick. Sa bagay, sabay lumaki ang dalawa. Huling beses na hiniling ng isang Marshall uncle na ipagpalit ang isang bagay para sa Lightning Mystic Stone kay Sister Angelica, ngunit naalala ko ang sinabi niya na ipinagpalit na niya ang Lightning Mystic Stone. Hindi ko akalaing mayroon pa rin siya nito. Kumikislap ang mga mata ng lalaking nakaharap sa dilaw na hulaan ang koneksyon ng dalawa. May dugo kaya ang dalawang ito? Ang kuweba ay patay na tahimik. Hinawakan ni Francis ang Lightning Mystic Stone at ang mga butil ng purong Lightning Essence ay sinipsip sa kanyang katawan, pagkatapos ay pinino ng kanyang True Spirit Lightning Fire. Noong una ay nag-aalala si Francis na ang kanyang Lightning Inheritance Source of True Spirit ay mapapalitan ng mga pirata ng Water Moon, ngunit sa Lightning Mystic Stone, ang proseso ay bumagal ng husto. Ang ikinagulat ni Francis ay ang kidlat sa loob ng Lightning Mystic Stone ay mas tugma sa kalikasan at mas dalisay kaysa sa kanyang sariling Lightning Inheritance. Ang mga insight sa kidlat na nakapaloob dito ay maaaring maperpekto at mapunan muli ang pangunawa ni Francis sa kidlat. Sa loob ng kanyang isip, ang tore na kumakatawan sa Lightning Inheritance. Ang ikalawang palapag ay ganap na lumiwanag at ang ikatlong palapag ay may mga palatandaan ng liwanag na lumilitaw. Walang kamalay-malay na naabot na ni Francis ang rurok ng ikalawang palapag at ayon sa paglalarawan ng Lightning Inheritance, ang ikatlong palapag ay nangangailangan ng paglilinang ng True Lord rank para maunawaan. Lumitaw ang sizzles ng Asher Lightning sa paligid ni Francis at mabilis na gumalaw, ngunit wala ni isa sa kanila ang tumama sa maliit na pasang magnanakaw. Mabagal na lumipas ang oras. Patuloy na hinihigop ni Francis ang asensya ng Lightning Mystic Stone habang sinisipsip at dinadalisay din ang pinagmumula ng True Spirit ng Water Moon Pirate. Nangangahulugan pa rin ito na ang pinagmumula ng tunay na espiritu ni Francis ay pinangungunahan ng kapangyarihan ng kidlat. Sa kabilang side, natanggap ni Angelica ang Mystic Flower Saint Liquid at nakaramdam siya ng panibagong sigla. Ang kanyang sitwasyon ay ganap na kabaligtaran ng kay Francis. Ang antas ng enerhiyang pangkaisipan ni Francis ay nalampasan ang kanyang paglilinang at ang kanyang chi ng tunay na espiritu ang kulang, samantalang ang linya ng dugo ni Angelica ay bumalik sa kanyang ninuno at may mataas na pagkakatugma sa Heaven Earth Yuan Chi. Ang kanyang Chi of True Spirit ay dalisay, at maaaring maging ang kanyang laman ay maaaring sumanib sa Heaven Earth Yuan Chi. Ang True Spirit Yuan Chi na mayroon siya ay ilang beses na karaniwan. Nangangahulugan ito na hanggat sapat ang kanyang mental energy level, mabilis na mapapalaki ni Angelica ang kanyang cultivation. Nakita ng espiritual na mata ng Diyos ni Francis ang lahat ng ito sa isang sulyap.
Kailangang sabihin na sina Francis at Angelica ay nagtulungan sa isa't isa at bigla kang naalala ng una na yin-yang trading technique. Kung magagamit ito, ang antas ng enerhiya ng kaisipan ni Francis ay maaaring makatulong kay Angelica at ang dalisay na chi ng true spirit ni Angelica ay maaaring makatulong kay Francis. Gayunpaman, ang ideyang ito ay sumagi sa isip ni Francis. Tulad ng sinabi ng pirata ng Watermoon, kahit na ang Mystic Flower Treasured Bible ay makapangyarihan, hindi ito ang pinakamagandang landas. Noong nag-iisa sina Francis at Angelica, ginagawa ni Topher at ng kumpanya ang kanilang trabaho. Nariyan ang paminsan-minsang henyo na pumunta rito at si Topher at kasamahan. Hahabulin sila. Ang Dragon Blessing ni Francis ay napakalaki at ang mga malalapit ay madaling makaramdam nito. Sa lakas ni Topher at ng kumpanya at basbas ng dragon, ang mga normal na henyo na dumaan ay kadalasang mabilis na umaatres. Hanggat hindi nila nakikilala ang napakaraming kababalaghan, hindi kailangang matakot si Topher sa anuman. Ang tanging inaalala niya ay paano kung dumating ang napakaraming kababalaghan. Hanggat ang napakaraming kababalaghan ay hindi nakatagpo ng iba, sila ay walang kapantay na pag-iral. Sa ilalim ng normal na mga sitwasyon ay maaaring makatakas si Topher kung makakatagpo siya ng napakaraming kababalaghan ngunit ngayon ay kailangan niyang bantayan si Francis. Kahit na hindi dahil kay Francis kailangan pa rin niyang alagaan ang kanyang junior martial sister na isa ring disipulo ng isang sovereign. Si Francis na ito ay siguradong marunong magplano at kinaladkad din si Sister Angelica pababa. Alam ni Topher na hindi siya maaaring umatras. Si Francis ay nasa bangka na ngayon ng Heavenly Yuan Clan. Sa ikalawang araw na si Francis ay nasa pag-iisa, isang first tier na henyo ang dumating. Kung ito ay isang normal na first tier na henyo tulad ni Caden, Hansel o kumpanya, tiwala si Topher na maaalagaan niya sila. Gayunpaman, ang unang antas ng henyo na ito ay ang kahalili ng isa sa tatlong pangunahing pamilya ng mata, ang pamilyang Tauba Quentin Tauba. Ang pagganap ni Quentin ay mas mahusay kaysa kay Topher sa Sacred True Dragon Gathering. Sa hangin ay nagkatinginan sina Topher at Quentin. Si Quentin ay may malamig na ngiti sa kanyang mukha at hindi natakot sa dalawang True Mystic rank. Ang kanyang Heavenly Piercing Eye ay halos agad nalasla sa kanyang kalaban at bihirang maiiwasan. Naging tense ang kapaligiran at interesado ang mga tao sa labas ng bulan ng liwanag sa susunod na mangyayari. Malinaw na alam ng mga sovereigns at mga manunood na pinuprotektahan ni Topher si Francis. Weng Hu. Sa sandaling ito, isang malakas na aura ang lumabas mula sa ilog at tila lumitaw ang malabong anino ng isang gintong dragon. Nanlamig ang puso ni Quentin, at isang malamig na mata ang tila nakatutok sa kanya. Sa muling pagtingin sa ginintoang dragon, si Quentin ay tila may nahuhulaan, at ang kanyang ekspresyon ay naging mataimtim. Sure! Agad na tumalikod si Quentin at umalis. Nakaharap sa ika-6 na pinakamalakas na may hawak ng Dragon Blessing at isang taong may makapangyarihang eye bloodline, walang tiwala si Quentin lalo na kay Topher at kasama doon. Napanood niya ang labanan ni Francis at Goddess Wendy at narinig niya ang balita ng Ghost-Eyed na natalo ni Francis. Dahil dito ay pinili niyang umatras. Nagpakawala ng hininga si Topher at ang kumpanya. Ang Heavenly Piercing Eye ni Quentin ay nakakatakot at mahirap labanan. Bago pa nagkaroon ng first tier expert na natalo ni Quentin sa isang mata. Kahit si Topher ay hindi alam ang kahihinatnan kung lalabanan niya si Quentin. Mukhang napakalaki ng katanyagan ng ika-6 na dragon. Hindi maiwasan ng lalaking dilaw ang mukha na tumingin sa lawa at magsabi. Bumalik si Francis sa kanyang kuweba at ipinagpatuloy ang pagtatanim. Dahil nabuo na niya ang ugat ng batas, kailangan lang ni Francis na i-convert at linisin ang chi ng True Spirit para makaalis siya sa cultivation anumang oras na gusto niya. Anumang oras ang isang makapangyarihang henyo ay lumitaw at hindi umatras ay maglalabas ng aura si Francis. Bukod sa 5 napakahusay na kababalaghan ay walang nang-ahas na lumaban kay Francis at nagsama si Topher. Mabilis na lumipas ang 3 araw, at ang source of true spirit ni Francis ay lumawak sa pinakamataas na true human rank. Medyo malayo na siya para maabot ang true mystic rank. Napakabilis ng growth rate ng taong ito. Kinagat ni Topher ang kanyang dila.
Naisip niya na kakailanganin ni Francis ng 10 hanggang 15 araw para maabot ang True Mystic rank pero sa ngayon, parang 4 o 5 lang ang kailangan niya. Ito na ang huling araw, ingatan mong mabuti. Huminga ng malalim si Francis at tumutok sa paglilinang. Sa realidad. Dahil narito sina Francis at Topher, maraming mga henyo ang naglagay sa lugar na ito bilang isang ipinagbabawal na lugar. Wala masyadong tao ang pumunta dito. Gayunpaman, sa mismong araw na ito, isang surge ng malakas na aura ang nagmula sa harapan. Isang nagniningning na dragon ang makikita. Hindi maganda, may paparating na napakaraming kababalaghan. Si Topher at ang dilaw na mukha ng lalaki ay parehong nagbago ng malaki at agad na binalaan si Francis. Overwhelming prodigy. Baka si Goddess Wendy. Bumaba ang ekspresyon ni Francis. Binuksan niya ang kanyang God spiritual eye at tumingin sa labas. Sa hangin isang magandang babae ang nakaupo sa isang malaking makukulay na ibon at may hawak na 5 kulay na letigo na salamin. Ang kanyang mga mata ay dalisay at maliwanag. Napakaraming kababalaghan. Linda. Si Topher at ang lalaking dilaw na mukha ay napasigaw sa gulat. 366. Ang bagong dating ay si Linda, isa sa mga pinakanatatanging napakahusay na kababalaghan. Si Linda ay nakasuot ng kulay na damit at nagsiwalat ng Snow White na mahabang binti. Siya ay lubhang kaakit-akit at tulad ng babae sa katabi. Sa mga tuntunin ng dalisay na paglilinang, si Linda ang pinakamababa sa 5 napakahusay na kababalaghan, katulad ni Topher. Gayunpaman, ngayon ay seryoso ang ekspresyon ni Topher. Ang kalaban ay isang beast tamer at ang kanilang pinakamalaking tiwala ay hindi ang kanilang mga sarili kundi ang kanilang mga espiritual na alagang hayop. Halimbawa, ang malaking dala ng lakas ng labanan ni Linda ay maihahambing sa pinakamataas na True Mystic rank at mayroon siyang kabuoang 2 alagang hayop na tulad nito. Ang mas nakakatakot ay mayroon pa ring king card si Linda at ang Horned Earth Dragon ay isang sinaunang halimaw na may makapangyarihang bloodline na ang battle power ay malapit sa True Lord rank. Mayroon din siyang higit sa 1 dosenang espiritual na alagang hayop na may kakaibang kakayahan at kayang harapin ang lahat ng uri ng sitwasyon. Higit pa rito, bilang numero 1 henyo ng pinakamahusay na pamilyang Taemang, ang pinagmumula ng enerhiya ng isip ni Linda ay napakalakas at malapit sa True Lord rank. Habang papalapit si Linda, ang ibon na maihahambing sa pinakamataas na True Lord rank ay nagdulot ng panggigipit kay Topher at sa kumpanyang natarante sa kanilang mga puso. Ang bilis ng paglipad ni Linda ay napakabilis at bahagyang kumunot ang kanyang mga kilay habang nakakulong siya kay Topher at sa kanyang mga kasama. Kasabay nito, isang malakas na basbas ng dragon ang bumangon mula sa ilog na halos kapantay ng Linda. Sa loob ng kuweba ay nakalock si Francis kay Linda gamit ang kanyang God spiritual eye. Ang babaeng ito ay may malaking pinagmumula ng enerhiya sa pag-iisip at maaaring gumamit ng enerhiya sa pag-iisip ng maayos. Nakaramdam ng kaguluhan si Francis. Nangangahulugan ito na si Linda ay may malakas na katatagan patungo sa bloodline ng mata ni Francis at higit na nalampasan si Goddess Wendy. Maaaring siya ang kalaban ni Francis. Hindi itinago ni Francis ang kanyang aura at ginamit ang kanyang God spiritual ay para balon si Linda. Kung may masamang intensyon si Linda, kailangan ni Francis na makipagtulungan kay Topher at ng kumpanya para labanan siya. Hehe, ikaw ba iyon Francis? Iminumungkahi ko sa iyo na huwag subukan ang anumang bagay. Ang iyong mental energy ay walang silbi laban sa akin. Ang spiritual sense ni Linda ay nasa pinakamataas na antas sa gitna ng 5 napakahusay na kahanga-hanga at hindi nagtagal ay natagpuan ang posisyon ni Francis. Hindi kumikibo si Francis at walang sinabi. Ang kanyang bloodline ng mata ay biased sa mental energy at sumakit ang kanyang ulo sa pagkikita ni Linda. Ano, natatakot? Ngumiti si Linda at iwinagayway ang kanyang 5 kulay na letigo patungo sa ilog na napunit ang kabuuan nito. Dumaloy ang mga alon patungo sa kuwebang kinaroroonan ni Francis. Naningkit ang mga mata ni Francis. Ang mga kilos ni Linda ay nagpapagalit sa kanya. Kidlat apoy ng mata ng Diyos. Ang kaliwang mata ni Francis ay kumislap na may Asher lighting fire. Sinunog ng malinaw na apoy ng kidlat ang ibon sa ilalim ng mga paa ni Linda. Agad-agad. Ang may kulay na ibon ay nagpakawala ng hiyawa na maririnig sa 12 dosenang milya.
Maaaring masunog ng apoy ng kidlat ang pisikal at mental na dimensyon ng enerhiya. Bagamat hindi gaanong nasugatan ang may kulay na ibon ay masakit ito at muntik nang itapon si Linda. How dare you saktan ang aking munting kulay na Maya? Sigaw ni Linda at pumitik sa ere bago pinatatag ang sarili. Magulo ang buhok niya at parang nagulo. Isa pang mental energy sound attack ang tumama sa may kulay na ibon na nagpabaliw sa huli at nagpanik kay Linda. Hehe, kahit na ang bloodline ko sa mata ay maaaring walang gaanong epekto sa iyo na may malakas na pinagmumula ng mental energy, isa pa rin akong half-beast tamer at may mga paraan para saktan ang iyong espiritual na alagang hayop. Napangiti si Francis habang sinasabi niya ang dimensyon ng mental energy. Bilang isang halimaw na tamer, minahal ni Linda ang bawat isa sa kanyang mga espiritual na alagang hayop at ilang araw na ang nakalipas ay nakipag-away siya kay Trevor, nasugatan ng ilan sa kanyang mas malalakas na espiritual na alagang hayop. Gayunpaman, hindi niya inasahan na makakatagpo siya ng isa pang maligalig na tao na Seisulake sa kanyang mga espiritual na alagang hayop. Kinagat ni Linda ang kanyang labi at nag-alinlangan kung tatawagin ang Horned Earth Dragon Beast, ang kanyang king card, ngunit sa sandaling ito ay lumitaw sa kanyang isipan ang labanan ni Francis at Goddess Wendy. Napakaraming pamamaraan ni Francis at may malakas na depensa. Kung hindi niya siya kayang tapusin, ito ay kapareho ng pananakit sa isang mahirap na figure na halos kasing lakas ng isang napakalaki na henyo. Habang si Linda ay nag-aalangan ng isa pang dumadagandong na pagbabasbas ng dragon na mas malakas pa kay Francis at lumitaw si Linda. Isang nagniningning na gintong dragon ang makikita mula sa malayo. Pagkatapos tumuon upang makita kung sino ito, lahat sila ay natakot. Ang bagong dating ay isang kabataang itim ang buhok at ang kanyang mga mata ay tila naglalaman ng universo. Ang bawat kilos niya ay naglalaman ng kumpiyansa at pag-iisa. Mabilis ka bang nahuli? Bulalas ni Linda. So, hindi man lang lumingon ay tinawag niya ang may kulay na ibon at mabilis na tumakbo sa malayo. Kung mayroong sino man na maaaring patuloy na talunin si Linda sa Sacred True Dragon Gathering, magkakaroon lamang ng isang tao. Trevor. Huminga ng malalim si Topher at ang lalaking may dilaw na mukha. Ang itim na buhok na kabataan ay ang nangungunang henyo sa mga kontinente na nalampasan ang mga henyo ng iba pang henerasyon. Bagamat tila mabagal ang paglalakad ni Trevor, ang kanyang bilis ay napakabilis at napapikit sa direksyong ito. Walang gana makipaglaban si Linda. Sa pag-iisip tungkol sa labanan ilang araw na ang nakalipas, si Linda ay nabigla pa rin. Si Trevor ay isang fighting maniac na hinamon sina Linda at Dexter sa parehong oras nang hindi nadedehado. Pagkatapos ng labanang iyon, marami sa mga espiritual na alagang hayop ni Linda ang nasugatan kabilang ang Horned Earth Dragon Beast. Maging si Dexter na dalubhasa sa depensa ay sakop ng mga pinsala. Kung hindi dahil inakit ni Dexter si Trevor palayo, malamang na mas malaki ang pagkatalo ni Linda. Kaya naman, nagsimulang tumakbo si Linda nang makita niya si Trevor. Bago pa makahinga si Topher at ang kumpanya para sa pag-alis ni Linda, isa pang mas nakakatakot na pag-iral ang dumating. Trevor. Sapat na ang pangalang ito para mayanig ang Sacred True Dragon Gathering at matakot dito ang sinumang henyo. Ang iba pang napakahusay na kababalaghan ay magiging maingat at atres kapag nakilala nila siya. Sure. Sa loob ng ilang hakbang ay lumitaw na si Trevor kung saan naroon si Topher. Mabilis siyang tumakas. Bulong ni Trevor sa sarili. Sa mga tuntunin ng bilis ng paglipad, wala siyang gaanong kalamangan laban sa kanyang lumilipad na hayop. Hindi niya maabutin ang isang napakalaki na kababalaghan na nakatuon lamang sa pagtakas. Tumayo si Trevor sa hangin at pinaalis si Linda gamit ang kanyang mga mata. Biglaan. Ang kanyang mga mata ay nakaskan patungo sa lalim ng ilog. Si Topher at ang lalaking dilaw na mukha ay parehong umatras dito. Nang tumingin ang tingin ni Trevor sa isang aura na maihahambing sa True Lord rank ay lumitaw. Parehong naramdaman ni Topher at Francis na hindi makahinga at ang kanilang Chi of True Spirit ay bahagyang pinaghigpitin. Kung tama ang hula ni Francis, si Trevor ay may pinakamataas na True Mystic rank cultivation ngunit ang mental energy level ng True Lord rank. Naglakas loob ba ang ika-6 na Dragon Blessing Genius na labanan ako?
Hindi agad nakagalaw si Trevor at sumilay ang ngiti sa kanyang bibig. Isang malakas na kumpiyansa at hangarin sa labanan ang bumangon mula sa kanya. Bumagsak ang puso ni Francis. Hindi niya akalain na pinapansin siya ni Trevor at hinahamon pa siya ngayon. Ang emosyon ni Topher ay komplikado sa gilid. Si Trevor ay isang total battle maniac ngunit bihirang hamanin ang sino man lalo na ang mga nakababatang henerasyon. Gayunpaman, si Francis ay pumasok sa mga mata ni Trevor at naging isang kalaban. Upang makita bilang kalaban ng numero 1 prodigy, gaano kahalaga ang kaluwalhatian na ito. Kahit papaano ay nakilahok si Topher sa dalawang Sacred True Dragon Gathering ngunit hindi siya pinansin ni Trevor at madali siyang natalo. Ang pagharap sa hamon ni Trevor ay tahimik si Francis. Naalala niya ang unparalleled under the heavens move ni Trevor na mayroong napakatinding opensa, layunin sa labanan at kumpiyansa. Ang kumpiyansa at paniniwalang iyon ay mas malakas kaysa sa anumang layunin ng espada o talim na nakita ni Francis. Ang pag-iisip lamang na iyon ay maaaring durugan ang layunin ng talim ni Tian Yunji, sirain ang layunin ng espada ni Vanji at matakot sa mga multo at Diyos. Sa puntong ito ng panahon, si Trevor ay nasa himpapawid at ang kanyang pinakamataas na kumpiyansa at paniniwala lamang ay maaaring talunin ang kanyang mga kalaban. Nayanig ang puso ni Topher, Angelica at ang dilaw na mukha ng lalaki. Parang isang demonyong Diyos ang nasa ibabaw nila. Malinaw na maririnig ang kanilang mga tibok ng puso. Tahimik na nakatayo doon si Trevor, naghihintay. Tumingin siya sa kinaroroonan ni Francis at ang kanyang mga mata ay puno ng layunin ng labanan. Hindi agad siya umatake bilang paggalang. Sa pag-iisip tungkol sa kabataang mas bata sa kanya ng 10 taon at kung paano siya hindi sumuko at gumawa ng isang himala, hinangaan siya ni Trevor. Ramdam ni Topher at ng kumpanya ang kanyang estado ng puso. Kung ito ay isa pang kalaban o kahit isang napakalaking kababalaghan, maaaring umatake si Trevor ng walang pag-aalinlangan. Mula dito ay makikita ang kahalagahan ni Francis kay Trevor. Sa katunayan, karapat-dapat na maging numero 1 henyo. Sa kasalukuyan ay hindi ako ang iyong kapareha ngunit may mairerekomenda ako sa iyo. Dahan-dahang nagsalita si Francis. Ang malaking pinagmumula ng mental energy ng God's spiritual eyes ay ginawang matatag si Francis kahit na humarap sa layunin ng labanan ni Trevor. Napataas din ito ang rating ni Trevor sa kanya. Magrekomenda ng isang kalaban. Hindi lamang si Trevor ang nagulat, maging si Topher at ang kumpanya ay nagulat. Sino pa ang makakalaban ni Trevor bukod sa napakaraming mga kababalaghan sa Sacred True Dragon Gathering? Maghanap ng isang tinatawag na wuheng. Nilabanan niya ako sa isang draw noong nakaraan kapag pinaghihigpitan niya ang kanyang paglilinang. Isang kakaibang ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Francis. Sa ngayon, siya ay nasa kritikal na punto ng pagpasok sa True Mystic rank at hindi ito ang pinakamagandang oras para makipaglaban. Gayunpaman, hindi ganoon kadaling paalisin ang isang bakbakan tulad ni Trevor. Sa makatuwid, nag-flash ang isip ni Francis at nag-isip ng isang magandang plano. Trevor, gusto mo akong kalabanan. Wala akong oras sa ngayon, ngunit maaari kong irekomende sa iyo ang isang taong kasing lakas ko. Nagkataon lang. Si Wuheng ay isang taong hindi nakikita ni Francis at kaya hinayaan niya ang numero 1 henyo na si Trevor na subukan siya. Okay. Tumango si Trevor. Mukhang interesado siya sa Wuheng na binanggit ni Francis at marahil ay nakita rin niya na si Francis ay nasa kritikal na punto kaya hindi na siya nag-abala pang manatili at lumipad. 367. Sa loob ng kuweba. Ang pagpapalis kay Trevor sa kanilang mga mata ay mas gumaan ang pakiramdam ni Topher at ng kumpanya. Ang dilaw na mukha na lalaki ay tumawa, ang pagdidirekta ng agos palayo ay napakagandang panlilinlang. Iniisip ko kung ano ang magiging reaksyon ni Trevor kapag nalaman niyang ang huli ay hindi tulad ng kanyang inaakala. Francis, sigurado ka bang maakit ni Wuheng ang atensyon ni Trevor? Nagtataka ang mukha ni Topher. Hindi mapalagay ang dalawa. Alam ni Topher ang lakas ni Wuheng. Nauna nang nag-sparring ang dalawa at nanalo si Topher. Kailangan niyang aminin na si Wuheng ay bihasa ngunit upang labanan ang isang napakaraming kababalaghan.
Siya ay hindi bababa sa isang antas o dalawang ang layo. Si Wuheng ay hindi nasusukat at gusto kong makita ang kanyang lakas ngunit sa pagkakataong ito. Ang kanyang kalaban ay ang number genius sa kontinente. Tingnan natin kung maaari siyang magdala ng ilang mga sorpresa. Sabi ni Francis na hindi sigurado. Hindi siya sigurado kung mahahadlangan ni Wuheng si Trevor. Kung tutuusin si Trevor ay isang pinili na dumurog sa mga henyo ng 12-dosenang henerasyon at nalampasan pa ang Scarlet Moon Religion Patriarch at Sword Saint Waxi noong sila ay kaedad niya. Si Trevor ay maaaring ilarawan bilang ang pinakatalentadong prodigy kailanman. Gayunpaman, ginawa rin ito ni Francis batay sa instinct. Maraming palaisipan sa buhay niya. Halimbawa, ang kasaysayan ng espiritual na mata ng Diyos na ito at ang dating may-ari nito. Anong uri kung ang pagiging ito? Halimbawa, ano ang punto ng mga sumpa ng 100 Graves Forbidden Ground? Paano maiuugnay ang sinaunang arena sa mga mana? Ang lahat ng ito ay palaisipan at sa puso ni Francis ay isa rin si Wuheng. Bumalik sa Feather Cloud City sa Genius Summit, si Wuheng ay may mga layunin. Sa oras na iyon ang lahat ay nasa Consolidated Realm at gumuhit kay Francis pagkatapos na sugpuin ang kanyang cultivation ng isang rango. Umalis na siya noon, at walang nakakaalam kung saan siya pumunta. Pagkatapos ng pag-alis ni Trevor, nakuha ni Francis ang oras na magagamit upang subukan at maabot ang True Mystic rank. Sa totoo lang, walang bottleneck para sa kanya, kaunting oras lang ang kailangan. Sa loob ng kanyang dantian sizzles ng lightning chi ng True Spirit ay nilinis ang kanyang katawan at sumanib sa kanya. Bukod sa kidlat na chi ng True Spirit, mayroon ding masamang chi ng True Spirit na nagmula sa Mystic Flower Treasured Bible. Upang gawing nangingibabaw na puwersa ang Lightning Inheritance, sinipsip ni Francis ang enerhiya sa loob ng Lightning Mystic Stone at naunawaan ang pinagmulan ng lightning. Hindi lamang mabilis na tumaas ang true force ni Francis, ang kanyang mga insight ay tumataas din ng mabilis. Woo! Ang True Spirit Lightning Flame sa loob ng dantian ni Francis ay nipino ang chi ng True Spirit sa loob ng kanyang katawan at sa paglawak ng source ng True Spirit, ang kapangyarihan ng True Spirit Lightning Flame ay tumaas din. Ang isang bahagi ng kapangyarihan ng Lightning Fire God's Eyes ni Francis ay nagmula sa True Spirit Lightning Flame na ito. Sa makatuwid, sa huling sandali ay sinisikap niyang dalisayan at pinuhin itong tunay na espiritong apoy ng kidlat. Mabagal na lumipas ang oras at sa huling punto ng huling araw, ang True Spirit aura ni Francis ay nagsimulang mag-condense at mas lumalim. Ang dalawang tagapagtanggol ay may komplikadong mga ekspresyon. Ang paglaki ni Francis sa loob ng ilang araw ay hindi bababa sa ilang taon hanggang sa isang dekada ng pagsusumikap mula sa isang henyo. Sigurado si Topher na si Francis ay nakatagpo ng ilang kapalaran. Kahit papaano ang pinagmumulan ng tunay na espiritu sa loob ng kanyang katawan ay hindi maipaliwanag. Sa kabilang side, ang kay Angelica ay sarado at pagkatapos uminom ng Mystic Flower Saint Liquid, ang kanyang katawan ay naglabas ng isang compact na mental energy aura. Ang Mystic Flower Saint Liquid ay maaaring lubos na magpapataas ng mental energy sense ng isang tao at kapaki-pakinabang para sa pag-unawa sa ugat ng batas. Dahan-dahan ngunit tuloy-tuloy ang mga palatandaan ng ugat ng batas na lumitaw sa katawan ni Angelica. Nabuo na ni Sister Angelica ang simula ng isang ugat ng batas. Bahagyang nagulat si Topher. Sa paglipas ng panahon, lumalakas ang ugat ng batas ni Angelica. Nakaramdam si Francis ng kakaibang aura. Ang kalapit na rate ng aktibidad ng Heaven Earth Yuan Chi ay 12-dosenang beses na higit sa karaniwan. Ang Heaven Earth Yuan Chi na ito ay sobrang malapit kay Angelica at nakapikit sa kanya. Binuksan ni Francis ang kanyang God Spiritual ay upang tingnan ito ng malapitan. Sa himpapawid ay hindi mabilang na mga kislap ng Heaven Earth Yuan Chi ang dumaloy mula sa bawat direksyon at lumapit kay Angelica. Si Angelica ay parang magnet na umaakit sa Heaven Earth Yuan Chi. Ang bloodline ni Angelica ay may nakakagulat na compatibility sa Heaven Earth Yuan Chi. Pagkatapos mabuo ang ugat ng batas, ang compatibility rate ay tila na magnify ng 10 beses. Ang espiritual na mata ng Diyos ni Francis ay natigilan sa kanyang pinag-aralan.
Higit pa rito, nalaman niyang ang laman at dugo ni Angelica ay maaaring sumipsip at sumanib sa Heaven Earth Yuan Chi. Purong puti at kasing kinis ng jade ang balat niya. Hindi ka panipaniwala. Nakatanggap din si Francis ng ilang benepisyo mula rito. Nahuli ng kanyang ugat ng batas ang kidlat na Heaven Earth Yuan Chi sa malapit. Para bang si Francis ay nakaupo sa tabi ng isang Heaven Earth Yuan Chi magnet at ang mga benepisyo mula dito ay hindi ka panipaniwala. Mukhang madouble ang bilis ng breaking ko. Tuwang-tuwa si Francis. Si Angelica ay parang kanyang maswerteng bituin. Una niyang dinala sa kanya ang Lightning Mystic Stone pagkatapos ay naakit ang napakaraming Heaven Earth Yuan Chi. Ang hangin sa itaas ng ilog kung saan nagtanim ang dalawa ay nagsimulang kumislap ng kidlat at iba pang mga kulay. Sa kabutihang palad, karamihan sa mga henyo ay itinakda ang lugar na ito bilang isang ipinagbabawal na zona at hindi ng ahas na lumapit. Marami ang nakakaalam na mayroong ika-6 na Dragon Blessing na henyo na si Francis at unang tier na si Topher doon. Nang walang isang napakalaki kababalaghan walang sino man ang nang-ahas na makipagsapalaran doon. Karamihan sa iba pang napakahusay na mga kahanga-hanga ay alam din ito. Dumaan sina Trevor at Linda ngunit walang labanan. Sa isang bundok sa timog. Ang mga mata ni Goddess Wendy ay malamig na tumingin sa kinaroroonan ni Francis na may puot at ayaw. Francis, kaya palagi kang nagtatago sa paglilinang. Mukhang ang iyong tunay na cultivation ay hindi pa umabot sa true mystic rank at kalahati pa lang ang layo mula sa napakalaking prodigy level. Nanlamig ang mukha ni Goddess Wendy. Sure. Ang kanyang figure ay kumislap at nawala sa bundok. Hindi siya tumungo sa kinaroroonan ni Francis at sa halip ay pumunta sa kabilang direksyon. Ang kapangyarihan ng bloodline ni Francis na ito ay sumasalungat sa akin at may malakas na depensa. Ako lang ang hindi kayang alagaan siya. Hindi nabulag ng puot si Goddess Wendy. Kahit na pumunta siya, kaharap si Francis, Topher at ang kumpanya, hindi siya mananalo. Kaya naman, nagkaroon ng plano si Goddess Wendy. Maghanap ng mga katulong. Sa pamamagitan lamang ng paghahanap ng isa pang napakahusay na kababalaghan na hindi nalabanan ni Francis ay tataas ang pagkakataong manalo. Bukod sa kanya, ang iba pang napakahusay na kababalaghan ay sina Trevor, Shane, Linda at Dexter. Agad na ibinukod ni Goddess Wendy si Trevor. Si Trevor ay nag-iisa at hindi pinapayagan ang kanyang sarili na makipagtulungan laban sa isang tao lalo na kung ang isang tao ay hindi isang napakalaking kababalaghan. Sa buong Sacred True Dragon Gathering, hindi kailangan ni Trevor na makipagtulungan sa sinuman para talunin sila. Susunod, Shane. Si Shane ay malakas ngunit malupit at tuso. Ang kanyang ugali ay madalas na nagbabago. Mahirap makipagtulungan sa kanya ngunit sulit itong subukan. Naningkit ang mga mata ni Goddess Wendy. Sumunod ay sina Linda at Dexter. Inalis ni Goddess Wendy si Linda. Bago pa nakipagtulungan si Linda kay Dexter upang labanan si Trevor ngunit hindi lamang sila nanalo, mayroon din silang ilang pagkatalo. Tinambangan din ni Goddess Wendy na palihim na nagtatago si Linda at medyo malaki ang pagkalugi ng huli. Kasabay nito, kinasusuklaman niya ngayon si Goddess Wendy. Sa makatuwid, ang tanging dalawang pagpipilian ay sina Shane at Dexter. Ang Shane ay binubuo ng dalawang magkapatid na ibig sabihin ay nadodoble ang kanilang lakas kapag nagtutulungan. Si Dexter ay may kadugo na puso ng bato at may matinding depensa. Minsan niyang kinuha ang mga pag-atake ni Trevor at may talento sa gravity. Hinanap ni Goddess Wendy ang dalawang napakahusay na kababalaghan na ito. Kitang-kita ang aura ng napakaraming kababalaghan sa lugar na ito. Malapit na. Natagpuan ni Goddess Wendy ang mamamatay tao na si Shane. Sa 5 napakahusay na kababalaghan, ang Dragon Blessing ni Shane ay nasa ibaba lamang ni Trevor. Hehe. Ice Beauty, para saan ka nandito? Ang 2 ulo at 4 na mata ni Shane ay kinokontrol ang espada at talim na parang halimaw ng pagpatay. May natirang dugo pa ang isa sa mga bibig doon na agad dinidilaan. Ang 2 pares ng mga mata ni Shane ay tumingin sa katawan ni Goddess Wendy, lalo na ang mga dibdib at binti na may pagnanasa at kasakiman. Nagsalubong ang mga kilay ni Goddess Wendy na halatang naiinis.
Kung ito ay ibang tao, ginawa niya itong isang bloke ng yelo na may extreme northern ice wind. Gayunpaman, si Shane ay isang napakahusay na kababalaghan sa kanyang antas na may kapangyarihan ding hominin si Trevor. Ang kuweba. Weng. Isang layer ng Azure Lightning ang nakapalibot kay Francis. Ang kidlat na ito ay hindi kapani-paniwalang maliksi. Maaari itong maging mga sapot ng gagamba o maging mga espada at latigo. Isang marka ng Azure Lightning Mystic Flower, ang lumitaw sa noo ni Francis, na iiba sa marka ng Lightning Inheritance noon. Hindi na magulo ang aura niya kundi maliksi at makamulto, mas natural sa langit at lupa. Ang isang malalim na Azure na pinagmumula ng tunay na espiritu ay mayroon na ngayong mas malaking dami at mas dalisay kaysa dati. Basag. Ang Lightning Mystic Stone sa loob ng palad ni Francis ay naging pulbos. Ang lalaking dilaw na mukha at si Topher ay parehong may komplikadong ekspresyon at nagpakawala sila ng mahabang hininga. Binigyan sila ni Francis ng bagong pakiramdam mula sa loob palabas. Matalim ang kanyang tingin na parang kidlat, at ang kanyang asul na buhok ay tila mula sa isang panaginip. Ang Azure Lightning Mystic Flower mark sa kanyang noo ay nagmukhang mas masama. Sa pagtingin sa kanya, si Francis ay parang Lord of the Wicked na landas, tiwala at malamig. Francis, ang bilis mo ay mas mabilis kaysa sa inaasahan. Hindi ba kailangan mong pagsamahin ang iyong pundasyon? Nakita ni Topher si Francis na tumayo at hindi napigil ang magsalita. 368. Walang oras, maghanda sa labanan. Si Francis ay malamig na tumingin sa kanluran habang siya ay bumangon. Nang marinig ito ni Topher at ng kumpanya ay nawala ng kulay ang kanilang mga mukha. Anong uri ng kalaban ang nagpilit kay Francis na hindi man lang pagsamahin ang kanyang paglilinang? Sure! Isang makamulto na imahe ang naiwan habang si Francis ay nawala. Ang bilis naman. Ibinuko ng lalaking dilaw ang mukha at hindi makareact dito. Ang paggalaw na ito ay lubhang hindi pangkaraniwan at maaaring linlangan ang mga pandaman ng enerhiya ng isip. So, nag-react si Topher at agad na sumunod sa likod ng lalaking may dilaw na mukha habang si Francis ay nakataas na sa ere at malamig na tumingin sa kagubatan sa kanluran. Ilang sandali pa. Sa itaas ng kagubatan ay may gintong dragon na may nakakatakot na aura. Nararamdaman ko ang pagpapala ng dragon na ito mula sa malayo. Malamang na ito ay isang napakalaking kababalaghan. Bumagsak ang puso ni Topher ngunit sa pag-aakalang mayroon siyang isa pang parang napakalaki na kababalaghan sa tabi niya, may kaunting mga inaasahan mula sa kanya. Naghintay si Francis sa hangin na may tame time na ekspresyon. Weng! Lalong lumakas ang pagbabasbas ng dragon sa kagubatan. May isang gintong dragon doon. Teka, hindi. May dalawa. Hindi maganda. Dalawang napakahusay na kababalaghan. Bulalas ni Topher at ng lalaking dilaw ang mukha. Hindi katakataka na ang kalmado na si Francis ay may ganoong solemn na ekspresyon. Takbo. Si Topher at ang kumpanya ay likas na nag-isip. Isang napakalaki na kababalaghan lang ang nakakatakot at ngayon ay dalawa na. Umalis kayong dalawa at protektahan si Angelica. Kumikislap ang mga mata ni Francis habang huminga siya ng malalim. Sa ilalim ng mga normal na sitwasyon ay tatakbo siya nang hindi iniisip kung may dumating na dalawang napakahusay na kababalaghan ngunit naabot na ni Angelica ang kritikal na punto ng pagpasok sa True Mystic rank ngayon kaya nagpa siya si Francis na subukang pigilan sila. Kung talagang hindi niya mapigilan ang mga ito, kakailang ganing isuko ni Angelica ang pagkakataong maabot ang True Mystic rank. Siya man lang ang nakabuo ng ugat ng batas kaya ang paglusob ay sandali na lamang. Higit pa rito, gustong subukan ni Francis ang kanyang lakas. Mag-iingat ka. Kung hindi mo talaga kaya, kailangan nating hayaan si Sister Angelica na isuko ang pagkakataong ito. Tumingin ng malalim si Topher kay Francis bago umatras kasama ang lalaking dilaw ang mukha. Kung siya ang nasa lugar ni Francis, tatakbo siya kung haharap sa dalawang napakahusay na kababalaghan. Si Francis ay lumutang sa hangin sa itaas ng ilog na may tame time na ekspresyon at ang kanyang mga mata ay nanlamig. Hiu! Ang kanyang anyo ay kumikislap at naging isang arco ng kidlat na sumara sa posisyon ng dalawang napakalaki na kababalaghan.
Ang dahilan kung bakit ginawa ito ni Francis ay dahil ayaw niyang kumaway ng labanan upang tamaan kung saan si Angelica ay nasa hiwalay. Sa kagubatan sa isang sanga. Mukhang nahanap na tayo ng batang iyon. Sabi ng isang bronze giant sa mababang tono. Nang magsalita siya ay parang nanginginig ang lupa at nagbibitak ang mga sanga sa malapit, na para bang masisira ito sa bawat sandali. Dexter, basta magtrabaho ka sa akin, kahit na dumating si Trevor ay matatalo siya. Isang malamig na ngiti ang ipinakita ni Goddess Wendy. Ayon sa orihinal na plano, unang hinanap ni Goddess Wendy si Shane ngunit masyado siyang hinamak para gawin iyon at muntik ng lumaban. Kaya kailangan niyang hanapin si Dexter. Sa simula ay hindi payag si Dexter at naramdaman niyang nawalan siya ng mukha sa pamamagitan ng pakikipagtulungan sa isa pang napakahusay na kababalaghan upang labanan ang isang Dark Horse. Hinikayat siya ni Goddess Wendy hanggang sa puntong halos pumutok ang labi nito at nangako na ibibigay ang lahat ng basbas ng dragon ni Francis sa kanya. Sa wakas ay pumayag si Dexter. Pagkatapos ng lahat, sinumang nagnakaw ng dragon blessing ni Francis ay nagkaroon ng pagkakataon na mauna. Sa makatuwid. Lumitaw ang kasalukuyang eksena ng Goddess Wendy at Dexter na magkasama at papalapit kay Francis. Ayon sa plano ang dalawa ay magpapakawala ng mabilis na pag-atake ng kidlat kapag sila ay nakalapit at papatayin si Francis. Gayunpaman, bago pa man sila matagpuan ay natagpuan na sila ni Francis. Bahagyang namula ang mukha ni Dexter. Kung ang iba ay natagpuan na ang dalawang napakahusay na prodigy ay nagsama at sinubukang tambangan ang isang baguhan, saan pupunta ang kanilang mukha? Sa sandaling ito, isang tawa ang tumunog, mabuti, mabuti, mabuti. Dalawang napakahusay na kahangahangang. Kayong dalawa ay sabay na dumating. Umalangaw-ngaw ang tawanan sa 12-dosenang milya. Ang yabang na brat. Ang dalawang napakahusay na kahangahangang lahat ay tumigil. Bukod kay Trevor, walang iba ang may record ng pagkatalo sa dalawa. Nakatingin sa kanila ang tono ni Francis. Ang bagay ay ang boses ni Francis ay napakalakas kaya maraming mga henyo sa loob ng 12-dosenang milya ang nakarinig nito at lumapit. Napakatuso ng brat na ito. Tila may napagtanto si Goddess Wendy at sa katunayan, namula ang mukha ni Dexter habang umuungal, ako, Dexter, nag-iisa ay sapat na para alagaan ka. Wala siyang problema kay Francis at hindi niya maibaba ang kanyang mukha para makipagtambalan sa isang Dark Horse, kahit na ito ang numero 1 kabayong itim. Huwag kang mahulog dito. Natarante si Goddess Wendy. Goddess Wendy, relax, siguradong makakalaban sa kanya ang bloodline at skills ko. Hindi ka nakikialam. Ang kailangan mo lang gawin ay pigilan siya sa pagtakas. Sinabi ni Dexter sa mababang tono at binalaan si Goddess Wendy na huwag makialam. Kahit na alam niyang ang plano ni Francis ay kailangang sumang-ayon si Dexter sa harap ng lahat. Ito ang plano ni Francis na itigil ang oras para kay Angelica. Mabuti. Walang magawang tumango si Goddess Wendy sa kanyang ulo. Kung iisipin, ang husay ni Dexter ay hindi dapat kontrahin ni Francis at malamang na manalo. Ang pinakamasamang resulta ay ang dalawa sa kanilang dalawa ay malubhang nasugatan at si Goddess Wendy sa sitwasyong ito ay maaaring humarap sa kanilang dalawa. Sa hangin. Si Dexter ay parang mini giant na may katawan na metal. Siya ay higit sa kalahating beses na mas mataas kaysa sa mga normal na tao. Kahit saan siya magpunta ay magiging pressure ang paligid. Dong! Dong! Ang bawat hakbang niya ay parang bundok. Kahit na sila ay nasa malayo, kinuha ni Francis ang kanyang dugo, ang mga buto at chi ng True Spirit ay bahagyang nagiging restricted. Si Dexter ang nag-iisang body practitioner ng napakaraming mga kahangahangang tao at sa mga tuntunin ng laman lamang ay kaya niyang sugpuin ang mga nasa huling yugto ng True Mystic rank. Mayroon din siyang pambihirang bloodline ng Hearthstone na may napakalakas na depensa. Bulong ni Francis sa kanyang puso. Napanood na niya ang bawat napakalaking estilo ng pakikipaglaban ng mga prodigy sa unang round at ang lakas at katawan ni Dexter ay talagang nangunguna sa mga nasa Sacred True Dragon Gathering. Ang hindi nakikitang mabigat na aura ay nagmula sa katawan ni Dexter. Siyempre,
Kapag ang katawan ng isang tao ay nasanay sa isang antas, maaari silang maglabas ng isang malakas na aura na maaaring durugan ang kalaban. Ang mga kalaban sa ilalim ng True Mystic rank ay malamang na hindi makagalaw sa harap ni Dexter at baka maubo pa ng dugo. Habang si Francis at Dexter ay parehong lumapit sa isa't isa. 10 milya. 9 milya. 7 milya. Ang distansya sa pagitan ng dalawa ay lumalapit. Nang may natitira pang 3 milya. Si Dexter ay humakbang ng husto sa lupa at sa isang boom, ay nag-iwan ng napakalaking butas sa lupa. Tulad ng isang batong kanyan, sumugod siya kay Francis. Hu! Isang bulubunduking aura ang nagmula sa paligid at kahit isang bulwagan na gawa sa mga bato ay madudurog. Ang biglaang pagsabog ni Dexter sa bilis ay umabot sa isang nakakagulat na hakbang na malapit sa limitasyon ng True Mystic rank. Si Dexter ay nagpakawala ng isang pag-atake nang siya ay 1 milya ang layo. Daggendong. Ang higanting tansong balat ay nagpadala ng isang nanginginig na daggendong ng kaluluwa na nagpadala ng nakakatakot na alon sa bawat direksyon. Boom! Natamba ang mga puno sa ibaba at pinaikot ni Francis ang kanyang Chi of True Spirit para protektahan ang kanyang vitals, ngunit kahit noon pa man ay pinilit siyang bumalik ng malakas na bog zone ng hangin at sumakit ang kanyang eardrums, halos samuka ng dugo. Ang isang daggendong na iyon lamang ang nakapagpasuko ng karamihan sa mga henyo. Kidlat. Malamig na pinunasan ni Francis ang kanyang kamay at nagsimulang gumalaw ang Lightning Yuan Chi sa kalangitan. Bam! Isang arko ng kidlat na may lapad na braso na may malabong lila ang tumama kay Dexter. Nagsimulang masunog ang lahat sa loob ng 12 yarda na radius. Ang lightning strike ay isang pag-atake na naintindihan pagkatapos pagsamahin ang mga insight mula sa kanyang lightning inheritance at lightning mist one stone. Ang kidlat na ito ay nakakuha ng kapangyarihan mula sa kalangitan at nangangailangan ng mataas na antas ng ugat ng batas pati na rin ang mataas na pag-unawa sa mga batas ng kidlat. Ang lakas ng brat na ito ay mabilis na tumaas. Nagulat si Goddess Wendy sa kanyang nakita. Ang pinsala at pagkasira mula sa kidlat noon ay nasa napakalaking antas ng kababalaghan at si Francis ay hindi pa gumamit ng anumang bloodline power o ng God spiritual ay noon. Siyempre, hindi nag-alala si Goddess Wendy. Ang depensa ni Dexter ay kapareho ng sa kanya. Napakalakas at mas malakas kaysa sa iba pang mga kababalaghan. Boom! Kumalas ang kidlat ngunit nanatiling tahimik ang figure ni Dexter. Isang madilim na dilaw na matigas na shell ang lumitaw sa kanyang balat at isang maliit na marka ng pagkapaso ang naiwan. Ang layer ng dilaw na shell ay nagsimulang gumaling. Nakakatakot na depensa. Ang Dexter na ito ay may katawan ng Earth at hindi na kailangan pang magsumikap para maunawaan ang kanyang ugat ng batas. Bagamat inaasahan na ito ni Francis, nagulat pa rin siya. Ang paglipat noon ay isang pagsubok ngunit ang kapangyarihan nito ay hindi dapat maliitin. Ang mga henyo tulad ni Topher sa unang baitang ay mahihirapang depensahan, at ngayon ay direktang kinuha ito ng katawan. Hahaha, blue-haired brat, katamtaman lang ang lakas mo. Mukhang kakampi mo ang swerte kapag gumuhit kay Goddess Wendy. Napaungol si Dexter at sumugod kay Francis. Boom! Bam! Boom! Kung saan man dumaan ang tansong higanti sa mga bundok at mga puno ay madudurog. Sa kanyang paningin ay maliit ang figure ni Francis at tila hindi makagalaw o makalaban man lang dahil sa pressure. Ang mga mata ni Francis ay kumikidlat at ang kanyang asul na buhok ay umihip sa hangin. Kumislap ang Asher Lightning Flower Mark sa kanyang noo at para siyang Lord of the Wicked na landas. Shua! Sa isang flash ay naiwan ang blur ng mga after images. Naging malabo ang mga mata ni Dexter nang mawala sa kanya si Francis. Pang! Isang paa na nababalot ng kidlat ang biglang bumangga patungo sa kanyang bastos na bibig. 369. Pang! Sa isang kidlat ay isang maliksi na figure ang lumitaw sa tabi ng ulo ni Dexter at isang talampakan ng kidlat ang tumama sa bibig ni Dexter. Woo! Tumigil ang figure at pagsasalita ni Dexter. Ang ekspresyon niya ay parang nakay ng tambak na tae at sinakal iyon. Ang ilan sa mga nanonood na henyo ay nataranta at nagulat at si Goddess Wendy ay natigilan din.
Tila nagyelo ang oras sa sandaling iyon. Ang paa ni Francis ay hindi lamang tumama sa bibig ni Dexter, nakapasok pa ito sa kanyang bibig. Agad na napaso ang bibig ni Dexter at binayaran ng napakaraming kababalaghan na ito ang pagmamaliit sa kanyang kaaway. Gayunpaman, si Francis ay hindi kasing pakinabang ng iba. Napakalakas ng katawan. Ang paa ni Francis ay tila tumama sa isang bundok at naging manhid. Sa wakas ay nag-react at umungal si Dexter, na nanginig ang lupa pagkatapos ay nagpadala ng mga kamao kay Francis, simple at straightforward, ngunit malakas. Bago dumating ang mga kamao, ang bulk zone ng hangin na may kasamang ito ay maaaring gumawa ng normal na dugo ng suka ng True Mystic rank. Sa sandaling direktang tinamaan ng mga kamao ang kinalabasan ay hindi akalain. Sure! Isang anino ang kumislap, at si Francis ay lumitaw 12-12 yarda ang layo mula kay Dexter. Sa mga tuntunin ng bilis at paggalaw ay nalampasan ni Francis si Dexter. Sa 5 napakahusay na kababalaghan, ang katawan at depensa ni Dexter ang pinakamalakas ngunit ang kanyang bilis ay karaniwan lamang. Ice Lightning Mystic Flower. Itinaas ni Francis ang kanyang palad at pinagsama ang kanyang bloodline sa kanyang Chi of True Spirit, nagpapadala ng aura ng yelo at kidlat sa Dexter. Bam! Isang malaking bulaklak ng yelo at kidlat ang namulaklak pagkatapos ay sumabog. Matapos maabot ang True Mystic rank, naging mas perpekto ang pagsasama ni Francis ng yelo at kidlat at tumaas ng husto ang kapangyarihan nito. Sa nakalipas na ilang araw, na-absorb ni Francis ang enerhiya sa loob ng Lightning Mystic Stone at naunawaan niya ang mga natural na batas ng kidlat. Dahil dito, ang kontrol ni Francis sa kidlat ay umabot sa isang bagong antas. Ang Lightning Inheritance ni Francis ay halos umabot na sa pinakamataas na 3 palapag at nagsimulang lumampas sa orihinal na pamana dahil pinagsanib nito ang mga insight na nakuha mula sa Lightning Mystic Stone at Mystic Flower Treasured Bible. Dapat kayang banta ng palad na ito ang napakaraming kababalaghan ngayon. Pinaikit ni Francis ang kanyang mga mata at sa isang iglap ay lumitaw sa itaas ni Dexter. Matapos tumira ang alikabok ay hindi pa rin nasaktan ang shell ni Dexter. Huminga ng malamig si Francis. Nalaman niya na ang balat ni Dexter ay halos naging bato at halos hindi nagawa sa laman at dugo. Ang balat ng bato ay may malakas na panlaban sa yelo at kidlat. Walang silbi. Ang depensa ni Dexter ay walang kapantay sa ilalim ng True Lord rank. Tanging ang pagguho ng mga bloodline o wood elemental na kasanayan ang maaaring magbanta sa kanya. Hindi nagulat si Goddess Wendy sa eksenang ito. Sa 5 prodigy, tanging ang depensa ng Mystic Ice Jade Charming Body ni Goddess Wendy ang may kukumpara kay Dexter ngunit sa aspeto ng kapangyarihan, malayo siya. Ang mga pag-atake ni Francis ay pangunahing batay sa kidlat o yelo at ang Mystic Flower Treasured Bible ay may kinikilingan sa elemento ng hangin. Gayunpaman, parehong kidlat at yelo ay sinalungat ng elemento ng lupa ni Dexter. Malinaw na hindi dalubhasa si Francis sa elemento ng kahoy o mga kasanayan sa pagguho ng lason. Blue-haired brat, babayaran mo ang iyong kamangmangan. Umungol si Dexter at itinaas ang kanyang mga braso sa hangin nang lumitaw ang isang layer ng kayumangging dilaw na liwanag pagkatapos ay kumupas. Hindi maganda. May naramdaman ang God spiritual eye ni Francis at sa sumunod na sandali, nagsimulang bumagsak ang kanyang katawan. Ang buong lugar ay naapektuhan ng isang puwersang humila kay Francis pababa. Sa mga tuntunin ng bilis at paggalaw, pinagsama ni Francis ang pamana ng kidlat at ang legacy ng Mystic Flower Treasured Bible. Malinaw na nalampasan niya si Dexter sa bilis ngunit kung ang kanyang katawan ay 100,000 pounds na mas mabigat, gaano man kabilis ang isa, ang kanilang bilis ay bababa. Pang! Bumagsak ang katawan ni Francis sa lupa at ang kanyang laman at buto ay nasa ilalim ng matinding presyon. Ang bawat hakbang ay kailangang gumamit ng enerhiya ng maraming beses ng higit pa kaysa dati. Ito ang bloodline talent ni Dexter na Gravity Domain. Kahit na si Dexter ay hindi mabilis ang kanyang bloodline talent ay nakakabawas sa bilis ng iba. Malamig na tumawa si Goddess Wendy. Ito ang dahilan kung bakit kung makikipagtambalan siya kay Dexter kahit si Trevor ay malamang na matatalo.
Ang gravity domain ni Dexter at ang kanyang power of ice ay maaari pang magsil ng isang normal na True Lord rank hanggang mamatay. Bato na bumabasag sa kamao ng bundok. Nagsimulang umilo ng dilaw ang kamao ni Dexter at nagsimulang manginig ang hangin at lupa. Ang una ay tila nagtutulak ng isang malaking bundok kasama nito. Sa ilalim ng gravity domain, ang bilis ni Francis ay nabawasan ng 60 hanggang 70% at mas mabagal kaysa kay Dexter samantalang ang huli ay parang isda sa tubig. Boom! Ang nakakatakot na kamao ni Dexter ay nakalock kay Francis upang hindi ito maiwasan ng huli. Nakaramdam si Francis ng malaking panganib at ipinatawag ang kanyang three-flowered treasured Bible, trono ng yelo sa likod niya habang ang sinaunang figure ay nagbigay ng kapangyarihan sa kanya. Ice Lightning Pierce. Inilabas ni Francis ang kanyang palad at ang lakas ng yelo at kidlat ay sumabog. Ang palad na ito ay higit na nakatuon sa pagyayelo at ang paligid ay natatakpan ng isang belo ng yelo. Naapektuhan si Dexter at habang papalapit siya kay Francis, mas mabagal ang kanyang bilis. Malinaw na ninakaw niya ito mula sa Mystic Ice Inheritance. Nagngangalit ang mga ngipin ni Goddess Wendy habang nanunood. Nakatuon ang kanyang mga kasanayan sa pagpapababa ng bilis, pagyayelo at pagbubuklod. Kapag ang kanyang mga kalaban ay tunay na lumapit, sila ay magiging isang ice statue ngunit sinalungat ni Francis. At ngayon ang Ice Lightning Pierce ni Francis ay nagnakaw ng mga insight mula sa mga kasanayan ni Goddess Wendy at ginamit ito sa kanyang bloodline power. Bang! Sa wakas ay dumating si Dexter malapit kay Francis at ang three-flowered treasured lotus ay direktang tumama. Ang mga talulot ng three-flowered treasured Bible ay agad na nabasag na patong-patong at ang liwanag nito ay kumupas ng higit sa kalahati. Sa ilalim ng pagtulak ng three-flowered treasured lotus, maaaring umatras si Francis ng 12 ng yarda at sa flap ng Yin Shadow Cloak, nawala. Napagtanto ni Dexter na may kalamangan na si Francis ay naging invisible, kaya nagsimula siyang mag-survey sa paligid ng tahimik. Kumpiyansa siya na sa gravity domain ang bilis ni Francis ay lubos na mababawasan at hindi magkakaroon ng kalamangan sa kanya. Sa sandaling ito, nagpakawala ng hininga si Dexter nang matagumpay niyang napigilan si Francis. Hindi niya akalain na ganito pala kagulo ang number 1 Black Horse kanina. Sure! Isang mahinang anino ang lumitaw nang wala sa oras at inihayag ang figure ni Francis. Ang Dexter na ito ay talagang kinokontra ako. Nabawasan ang bilis ni Francis nang humarap kay Dexter. Sa katotohanan, ang sinumang henyo na dalubhasa sa bilis ay magiging dehado laban sa kanya. Sa puntong ito ay nakatakas si Francis sa saklaw ng gravity domain. Ang saklaw ng gravity domain ay halos 100 yarda lamang. Mukhang malapit na labanan ay isang tiyak na hindi. Umikot ang espiritual na mata ng Diyos ni Francis habang nagpaplano siyang muli. Kapag nakalapit na siya ay sasalungat na ang bilis niya. Malakas na depensa, malakas na malapit na labanan, average na bilis, malamaya. Isang masamang ngiti ang lumitaw sa mukha ni Francis. Isang malakristal na busog ang lumitaw sa kanyang kamay at 3 pilak na palaso ang nakakabit dito. Long range item. Nakita ni Dexter ang sandata ni Francis at bahagyang nagbago ang kanyang ekspresyon. Malinaw na alam ni Dexter ang kanyang mga kahinaan. Hindi siya magaling sa long-range combat o labanan sa ere. Hindi nagtagal ay natagpuan ni Francis ang kahinaan ng kanyang mga kalaban. Dagindong. Si Dexter ay umungal at sumugod kay Francis na may bugzo ng hangin. Ang pagiging isa sa napakaraming kababalaghan ay hindi naging mabagal ang bilis ni Dexter. Medyo mas mabilis ito kaysa sa normal na late stage na True Mystic ranks. Nakakagulat din ang kanyang pagsabog habang hinahabol niya si Francis. Eye of Ice Soul. Ang kaliwang mata ni Francis ay naging isang nagyayelong kailaliman na nagpadala ng lamig sa dimensyon ng enerhiya ng kaisipan. Naramdaman na lang ni Dexter na nanlamig ang kanyang puso at bumagal ang kanyang singil. Isang malamig na lamig ang nagsimulang magpalamig sa kanyang kamalayan at hindi pinansin ang kanyang pisikal na depensa. Binaliwala ng mga pag-atake ng mental energy ang mga pisikal na pag-atake. Kahit na ang pisikal na depensa ni Dexter ay 10 beses na mas malakas na nakaharap sa Eye of Ice Soul, hindi ito makakatulong.
Magiging epektibo lamang ito laban sa Lightning Fire God's Eye. Sheik. Ang bilis ni Dexter ay bumaba ng higit sa kalahati at ang kanyang mga aksyon ay naninigas. Siya ay isang body cultivator na nangangahulugan na ang kanyang pinagmulan ng mental energy ay hindi malakas at mas clumsier laban sa Eye of Ice Soul. Hehe. Nagpakita si Francis ng isang mapagmataas na ekspresyon mula sa malayo. Bagamat hindi epektibo ang Eye of Ice Soul laban kay Goddess Wendy, kitang-kita ang epekto nito kay Dexter. Anak. Ikaw. Si Dexter ay suminok at umungal ngunit ang kanyang mga ekspresyon ay bahagyang nagyelo. Mainit ang kanyang katawan, ngunit ang lamig na iyon ay tila bumalot sa kanyang katawan at maging ang kanyang pag-iisip ay halos manigas. Bengso. Dahan daw ang binitawan ni Francis ang kanyang busog at ang luohawbaw ay nagpadala ng sunod-sunod na palaso kay Dexter at sumabog. Napaungol si Dexter ngunit ang distansya sa pagitan niya at ni Francis ay tila distansya ng isang bundok ng yelo. Basag. Pang! Pang! Ang lakas ng yelo at kidlat ay nagsimulang sumabog at nagyelo sa katawan ni Dexter. Sa kasamaang palad, ang kapangyarihan ng yelo ay maaaring makapagpabagal sa bilis ng isang tao at ang lakas ng kidlat ay maaaring manhid sa kalaban. Sa bawat palaso ng katawan ni Dexter ay halatang magyayelo at kasama ng Eye of Ice Soul, nad-obol ang epekto nito. Ang Eye of Ice Soul ay hindi napakalakas kaagad ngunit maaaring magamit ng mahabang panahon. Pinananatili ni Francis ang kanyang Eye of Ice Soul na sinanay kay Dexter. Ang Eye of Ice Soul ay isang mental energy at akat sa kanyang malaking pinagmumula ng mental energy, maaari niyang ipagpatuloy ito sa napakatagal na panahon. 10 paghinga mamaya. Ang katawan ni Dexter ay nagyelo sa yelo at ang mga butil ng usok ay nagmula sa kanyang ulo. Bawat hakbang ay may kasamang paghinto. Through the Eye of Ice Soul at luohawbaw ay matagumpay na nakontrol ni Francis ang sitwasyon. Ang kanyang mga pag-atake ay walang hiya, at patuloy na tumatama sa isang kasukasuan sa mga binti ni Dexter. Gaano man kalakas ang depensa ng isang tao, kung ang puntong na iyon ay patuloy na inaatake, lilito ang isang puwang. Paano naging ganito? Nawalan ng kulay ang mukha ni Goddess Wendy habang mukhang hindi makapaniwala. Sa 5 napakahusay na kababalaghan bukod kay Trevor, wala siyang maisip na maaaring magpilit kay Dexter sa ganitong antas. 370. Ito ay isang labanan na kabilang sa mga napakaraming kababalaghan, at mayroong maraming mga manunood. Sa loob ng bulanang liwanag, ang mga henyong nanunood sa malapit ay nagsimulang magtipon mula sa 12 hanggang ilang 12 sa isang nag-iisang bundok sa direksyong northwest. Isang ganid na may 2 ulo na 4 na armadong damuho ang nanood sa labanan mula sa malayo. ZZZ. Hintayin natin na masugitan silang 2 sa kasumugod at patayin silang lahat. Nagtawanan ng 2 ulo ng Shane. Gusto ng babaeng Diyosa na iyon na si Wendy na maging alipin niya tayo, ZZ, hindi tayo ganoon kadaling lokohin. Walang makakapag-utos sa atin. Ngumiti ng masama ang nakatatandang Shane. Hindi pumayag si Shane na makipagtulungan kay Goddess Wendy ngunit lihim siyang nanunood. Naging maayos ang sitwasyon, pumunta nga si Goddess Wendy at ang kumpanya para lumaban. Ang biktima, sa mga mata ng napakalaki na kababalaghan ay mas malakas kaysa sa naisip at pinigilan ang napakalaki na kababalaghan. Ang taong bato ay ganap na napigilan. Ang taong bato ay hindi maaaring lumaban sa lahat. Nagulat ang mga mukha ni Shane at hindi makapaniwalang tumingin sa larangan ng digmaan. Malapit sa ilog. Pinaputok ni Francis ang kanyang Eye of Ice Soul at pinalamig ang kamalayan ni Dexter habang tumatakbo siya sa mga hangganan. Bang! Ang bawat pag-atake ng luohawbaw ay nagpang-inag kay Dexter sa lamig. Dagindong. Si Dexter ay umungal patungo sa langit ngunit hindi niya mababago ang katotohanan siya ay bumagal. Siya ay malakas ngunit hindi makalapit sa kanyang kalaban. Gaano ito kalungkot? Bagamat malakas ang kanyang depensa, ang luohawbaw ni Francis ay nakatutok sa kanyang mga tuhod at nagpatuloy sa pagbomba roon, na nagdagdag ng pinsala sa ibabaw ng pinsala. Habang lumilipis ang panahon ay nasugatan ang isip ni Dexter.
Kung wala siyang gamit na pang soul protection sa kanya, ang pinsala sa kanyang isipan ay magiging ilang beses na mas malala. Malinaw na bago ang Sacred True Dragon Gathering, Dexter ay binigyan siya ng mga elder ng isang soul protection item upang mapunan ang kanyang kahinaan sa mental energy. Sinaunang arena. Ang nanunood na kinatatayuan at entablado kasama ang mga soberano ay nanunood sa labanang ito. Francis. Naghiyawan sa paghanga ang mga junior. Hindi ka panipaniwala, ang kanyang bilis ay sapat na upang maging isang bagong napakahusay na kababalaghan. Dati noong nakipag-away siya sa Diyosa Wendy ay bahagya lang siyang gumuhit, ngunit ngayon ay tinatalo niya si Dexter ng walang pagsisikap. Mahigit 79% ng mga manunood ang nanunood sa labanang ito. Mula nang magsimula ang Sacred True Dragon Gathering, isang bagong henyo ang nagtagumpay na maging isang napakalaking kababalaghan. Kuya Jao. Naabot mo na ang hakbang na ito. Ibabalik ko ang balitang ito sa 13 countries at sasabihin kay Master sa Broken Moon Clan. Napuno ng luha si Marcin habang nanginginig ang kanyang katawan sa pananabik. Sa sandaling ito ay halos mabaliw na siya sa kaligayahan. Ang Broken Moon Clan ay gumawa ng ganoong henyo. Naniniwala ako na mababago ni Brother Hanford ang sitwasyon ng Cloud Area kapag bumalik siya sa 13 countries. Tuwang-tuwa at umaasam si Marcin. Sa kasalukuyang growth rate ni Francis, tiyak na madidagdagan pa niya ang mga inheritance pagkatapos ng Sacred True Dragon Gathering. Sa entablado. Tahimik na pinanood ng siyam na soberanya ang labanan nina Francis at Dexter. Talagang naabot na ni Francis ang napakalaking antas ng kababalaghan. Ito ang ika-6 na napakaraming kababalaghan ng Sacred True Dragon Gathering. Magkakaroon ba ng ika-7 o higit pa? Ang bronze skin na Deputy Palace Lord ay nagsabi sa mababang tono na may pag-asa sa kanyang mga mata. Wala nang nagtanong pa sa lakas ni Francis at sa kanyang katayuan ng napakaraming kababalaghan. Sa 17 taon na siya ay naging isang napakalaking kababalaghan at sa henerasyong ito tanging si Trevor at ilang iba pa ang may kukumpara. Ang lakas ni Francis ay hindi gaanong naiiba sa kay Dexter, ngunit palaging mahahanap ang mga kapintasan ng kalaban. Bumantong hininga ang Mystic Sword Sovereign. Tama. Walang perpekto sa mundong ito at laging mahahanap ni Francis ang bawat kapintasan. Ito ang kanyang winning card. Tumango ang Green Moon Sovereign. Siya ay nagbigay ng maraming pansin kay Francis at sa simula ay dahil ito sa maliit na pass ang magnanakaw. Pero, kung magpapatuloy ito, baka mapilayan ang binti ni Dexter. Nagsalubong ang kilay ng isang soberano. Ang bawat napakalaki na kababalaghan ay ang mga napiling kontinente. Masasabing sila ang magiging mga sovereign sa hinaharap na nagpasya sa kapalaran ng kontinente. Kung magagawa nila ang anumang bagay ay hindi hahayaan ng Sacred Alliance ang sinumang kababalaghan na masugitan, kahit na ito ay kaunti lamang. Sa loob ng bula. Ang nikap ni Dexter ay matagal nang nakatiis sa mga pag-atake ng Luo Haobaw at nang maglakad siya, nauutol siyang naglakad. 12 ng mga arrow. Bawat isa ay naglalaman ng kapangyarihan ng yelo at kidlat at nagbabanta sa napakaraming kababalaghan, ngunit nagdala lamang ito sa kanya ng ganito kalaking pinsala. Bahagyang nagulat si Francis nang bitawan niya ang kanyang pana. Kahit na ang True Lord rank ay masasaktan kung hindi mamamatay sa mga pag-ataking ito. Siyempre. Sa 12 ng mga paghinga ay napagpasyahan ang tagumpay na ito. Nasugatan ang isip ni Dexter at mabagal ang mga reaksyon. Ang kanyang pinsala sa tuhod ay nagpabagal sa kanyang bilis ng paggalaw. Maaaring sirain ni Francis si Dexter kahit sa malapit na labanan ngayon. Walang hiya na bastard. Huwag kang mayabang. Nag-react si Goddess Wendy at sumimangot mula sa malayo. Sa oras na ito, wala siyang pakialam sa pangako kay Dexter. Huli na. Ngumiti si Francis at inalis ang Luo Haobaw habang kumikinang ang Asher Lightning Flame sa kanyang mga mata. Kidlat apoy ng mata ng Diyos. Unang nakalok ang Lightning Fire Gods ay ni Francis sa katawan ni Dexter. Hindi maganda. Tigilan mo siya. Ang mga pananalita ng mga soberano ay nagbago ng husto. Bago ito ang yelo at kidlat ni Francis ay tuloy-tuloy na bumagsak sa katawan ni Dexter at ang balat ni Dexter ay naging matigas at malutong.
Sa sandaling dumapo ang Lightning Fire Gods ay kay Dexter, ang biglaang pagbabago ng init ay magdadala ng malaking panganib sa kanyang katawan at isipan. Gayunpaman, kahit na alam nila ito ay walang magagawa ang mga soberano. Ang Sacred True Dragon Gathering ay wala na ngayon sa kontrol at ang lahat ay pinamunuan ng sinaunang arena. Sa pagkakataong ito, naramdaman din ni Dexter ang isang kritikal na panganib na lumitaw sa kanyang puso. Ginawa niya ang lahat ng kanyang makakaya at ipinatong ang kanyang mga kamay sa kanyang ulo sa kalumuhad sa lupa. Sa ganitong paraan maiiwasan niya ang pag-atake at mabawasan ang pinsala. Boom! Isang kidlat na apoy ang dumaong kay Goddess Wendy sa halip. Ikaw! Natigilan si Goddess Wendy nang pumutok ang apoy ng kidlat at sinunog siya. Ang transparent na kidlat at apoy ay mabilis na nabura ang kanyang antas ng enerhiya sa pag-iisip at nagsimulang mag-alab. Ito ay malinaw na ang Lightning Fire Gods ay sumalungat sa mga kasanayan sa yelo ni Goddess Wendy sa isang tiyak na antas at ang epekto nito ay kitang-kita. Kung ikukumpara sa kanyang Lightning Fire Gods ay sa unang round, naabot nito ang isang buong bagong mundo. Sa nakalipas na ilang araw, na-absorb ni Francis ang mas dalisay na Lightning Yuan Chi at sadyang pinadalisay ang kanyang True Spirit Lightning Flame. Dahil sa biglaang pag-ataking ito, nawalan ng bantay si Goddess Wendy at ang kanyang isip ay agad na nasugatan habang ang kanyang puting nyebe na balat ay nasusunog. Hu! Sa kabilang banda ay hinawakan ni Dexter ang kanyang ulo gamit ang kanyang mga kamay ngunit nagpakawala ng mahabang hininga nang mapagtanto niyang ang Lightning Fire Gods ay hindi dumapo sa kanya. Ang bloodline skill ni Francis ay napakabilis at tiyak na maaaring umatake bago niya tinakpan ang kanyang ulo at lumuhad sa lupa. Kung malupit si Francis, maaaring napilayan ng Lightning Fire Gods ay ang kneecap ni Dexter. Bakit hindi niya ako inatake? Pakiramdam ni Dexter ay parang nabuhay siyang muli. Sa oras na ito, nalaman niyang si Goddess Wendy ay tinambangan ng Lightning Fire Gods ay at bahagyang nasunog. Magulo ang lugar malapit sa ilog. Ang dalawang napakagandang alipin na sina Dexter at Goddess Wendy ay nasa lupa at nasa himpapawid, ngunit ang bawat isa sa kanila ay tila nagugulumihanan. Ang puting nyebe na balat ni Goddess Wendy ay pinaso, at ang kanyang buhok ay umusok. Parang hindi na siya goddess. Ipinatong ni Dexter ang kanyang mga kamay sa kanyang ulo at lumuhad sa lupa. Halos mapilayan ang isang tuhod niya at mabagal at matigas ang kilos niya. Hahaha. Umalangaw-ngaw ang tawanan sa kabilang stand. Ang Francis na ito ay mas matalino kaysa sa inaakala. Ang mga soberano ay nagpakawala ng hininga. Hindi pinatapos ni Francis si Dexter at sa halip ay gumamit ng paraan ng nakakabigla. Ang pagpilit pabalik ng dalawang napakahusay na kababalaghan ay mas epektibo at nakamamanghang kaysa sa pagtalo sa isa lamang. Siyempre, mas maraming tao ang nagulat sa hindi kapani-paniwalang kontrol ni Francis. Dumagundong ang mga alon sa puso ng mga henyong nanunood. Anong klaseng eksena ito? Si Francis sa kanilang mga mata ay nasa likod ng kanyang mga kamay at ang kanyang asul na buhok ay umihip sa hangin. Isang Azure Lightning Mystic Flower Mark sa kanyang noo ang kumikinang at ang kanyang mga mata ay matalim habang nakatingin sa dalawang gusot na napakalaki na kababalaghan. Ang masamang kabataang ito ay tila Panginoon ng masasamang landas na nangingibabaw sa sitwasyon. Pagtalo sa isang napakaraming kababalaghan at pagpilit sa isa pa. Anong uri ng mga pamamaraan ang mga ito? Ang mga henyo sa loob at labas ng bubble pati na rin ang mga eksperto mula sa buong kontinente ay pigil hininga. Maraming tao ang nag-iisip kung anong uri ng panahon ito. Una ay naroon si Trevor at ang iba pang 5 napakahusay na kababalaghan at ngayon ay naroon ang halimaw na ito. Sa maikling panahon ay parehong hindi gumalaw sina Dexter at Goddess Wendy. Si Goddess Wendy ay nasugatan ng Lightning Fire Gods ay at ang kanyang isip ay bahagyang nasugatan. Nakita niya na si Dexter ay lubhang nasugatan at nag-alinlangan. Sa sandaling ito sa oras, si Francis ay may kagandahang humarap sa dalawang napakahusay na kababalaghan ng may kumpiyansa. Walang hiya na bastard. Bumungad sa mga mata ni Goddess Wendy ang malamig na layunin ng pagpatay na puno ng puot. Mula nang maabot niya ang antas ng isang napakalaking kababalaghan, kailan siya nawala ng napakaraming mukha.
Pinatay niya ang lightning fire at sinubukang makipag-usap kay Dexter sa pamamagitan ng spiritual sense. Natalo ako. Mapait na ngumiti si Dexter at wala na siyang lakas ng loob na lumaban pa at bahagyang nagpasalamat na hindi natapos ni Francis ang kanyang paa. Ang pag-urong ni Dexter ay naiwan lamang si Goddess Wendy at habang nakatingin siya kay Francis, isang lamig ang lumabas sa kanya. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.